Hello mga palangga, bago ang lahat, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat kung ano man na oras ninyo itong mapanood. Itong video natin ngayon ay ipapakita ko lang po sa inyo yung mga binibinta po namin or yung isa po sa binibinta namin sa school canteen. Ito po yung ating donut. Share ko po sa inyo yung paggawa ko nito sa ating frosting at i-share ko sa inyo yung paggawa nito sa ating palaman. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung pagmasa natin ng dough. Same lang naman ito, donut pa rin. Marami na tayong video nito na pagmasa. Ito lang po yung mga ingredients natin sa ating donut dough. Ayan, ang natapos ko niya na masahin ay pinadaan ko sa aking dough roller at pinutol ko ito sa 32 grams lamang. At pagkatapos nito ay paalsahin ko lang ito ng 2 hanggang 3 oras at pagkatapos ay prituhin ko lang. Ayan, pinaalsa ko lang yan ng 2 oras at 35 minutos. Huwag lang po nating lakasan ang ating apoy dito para po hindi malasado yung loob, para lutong-luto talaga yung loob sa ating donut, para hindi din masunog. Ayan, at nang naluto na po natin lahat yung ating donut, ay gagawa na po tayo ng ating palaman. So dito sa ating chocolate filling ay kailangan natin ng 2 piraso ng egg yolk, yung large na itlog, at 1 can condensed milk na 390 grams yung bigat, at 1 cup ng evaporated milk. Half tablespoon ng vanilla extract, 2 tablespoon ng ating water at 2 tablespoon ng ating cornstarch. At maglagay tayo dito ng half teaspoon ng ating Nescafe at 3 tablespoon ng ating cocoa powder. Sa ating cocoa powder mga palangga ay pwede tayong gumamit dito ng Bensdorp cocoa powder. At haluin lang po natin yan, tunawin lang po natin yung ating mga ingredients. At syempre hindi tayo dito naglalagay ng dark chocolate, ay maglagay lang po tayo dito ng kaunti lang po na mga 1/2 teaspoon lang po na food color na chocolate brown para maging chocolate na chocolate talaga yung kulay ng ating filling. Meron naman tayong dark chocolate bar kaso mas malaki na yung aking costing. At haluin lang po natin to. Ito mga palangga, kahit hindi ko na po ito sinala ha, ang outcome pa rin nito ay napakakinis po. Kayo pwede po ninyo itong salain before po ninyo ito lutuin. Kung hindi nyo po ito salain ay make sure lang po talaga na tunaw na po yung ating mga ingredients bago natin ito lutuin. At lutuin na po natin yan sa mahina lang po na apoy ng ating kalan. At habang hinihintay po natin ito na kumulo, ay dandahanin na po natin itong haluin. Huwag na po nating hintayin na kumulo before pa tayo maghalo. Huwag kang tatamad-tamad paghalo nito ha, kung gusto mo talagang makuha yung kinis ng texture ng ating filling. At nang lumapot na yan ay kunting luto pa para maging lutong-luto talaga at matagal mapanis. At pagkatapos ay patayin na po natin yung apoy ng ating kalan at maglagay na tayo dito ng 1 tablespoon ng ating margarine. Pwede din tayong gumamit dito ng butter. Ayan mga palangga, tingnan nyo po yung consistency ng ating filling. Napakakinis po kahit hindi ko na po ito salain. Ayan, palamigin lang muna natin ito. Gagawa na po tayo ng ating frosting. Para sa ating frosting, 3 sangkap lang pong kailangan natin dito. Gagamit lang po tayo dito ng 100 grams ng buttercup. At maglagay po tayo dito ng 1 cup na powdered sugar. Maglagay lang po muna tayo dito ng kaunti lang para hindi po tatalsik. At lagyan lang po natin ng 1 tablespoon ng evaporated milk. Pag ganito na yung consistency niya mga palangga, ay okay na po ito. Makinis na, malambot, okay na po ito mga palangga. Kumuha lang po ako dito ng lagyan ko ng flavor na pandan.
At depende na sa inyo yan kung maglagay kayo dito ng mga iba't ibang flavor, pwedeng plain na lang. At gagamit lang po ako dito ng 3 ounce ng cupcake liner. Sa 1 kilo po natin na harina dito mga palangga ay nakagawa po ako dito ng 60 piraso sa tag 32 grams. 7 to 10 pesos po yung bintahan natin dito. Ang importante lang po ay tayo lang po ay magkusting bago lang po tayo magbinta kasi hindi din tayo magkapareho ng mga presyo na mga ingredients po natin sa ating mga binibilhan. At kailangan lang po ay kung malaki pong inyong dough at madami yung palaman po ninyo ay medyo mahal na din po yung bintahan ninyo. Nakadepende din po yan sa ating putol, sa ating dough at depende yan sa dami ng palaman na ilagay po natin. Kaya kailangan lang po ay magkusting lang po tayo. Dito, hindi po naubos yung ating niluto na palaman sa itong 1 kilong dough at hindi din naubos yung ating frosting. Kailangan lang po talaga ay diskartehan lang po natin yung ating mga paninda para din hindi maumay din yung mga bata. At sa elementary canteen ay kailangan po nabalutin po namin isa-isa bago po namin doon i-deliver. Sana mga palangga ay maitry nyo din ito kung ikaw ay nagbibinta din sa mga paaralan. Kung wala kang oven, pwede tayong kumita sa pritong tinapay. Sana nagustuhan po ninyong ating video for today. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong lingkod, Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!